Magandang araw po sa inyong lahat at magandang pasok po ng Semana Santa. Tayo po'y narito sa ating palatuntunang #blessings, ang ating Holy Week Special. Okay. Ako, napakaswerte naman natin. Nandito ulit ang ating co-host, si Father Lito Hobson, no? Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw din po sa inyo, Bishop, no? Kaya nakakapagtaka, no? Ang dami po natin ginagawa sa parokya, nandito po tayo sa program. At marami pong mga tao, karaniwan nagpa-participate sa pagka Palm Sunday, dala-dala po nila lahat yung kanilang mga palaspas. Oo. Anyway, maganda yung ating magiging talakayan at meron tayong mga guest na youth na naman. Pakilala ko po sa inyo, Bishop. Galing po sila sa parokya ng Holy Rosary Parish, no? Si Rush at saka si Camille. Okay. Holy Rosary, saan to? Sa Bicutan? Sa Lower Bicutan. Ang inyong parish priest ay si Father Mar. Oh. Naging co-host ko na si Father Mar dati, no? At talagang maganda naman ang aming mga episodes with him, no? Anyway, Rosh at Camille, magandang maitanong sa inyo, no? Ano ba ginagawa mo sa parokya? Kayo ito, Rosh. Ikaw muna, Rosh. Bishop, dahil po ako po ay social communication, committee po ng Parish Youth Council, napakakasip po talaga ng committee po namin. Kasi ngayong Semana Santa po, bukod po sa mga ginagawa ng simbahan ay meron din po sariling ginagawa ang Parish Youth Council. Oh. So, isa po dito ay ang mga fundraising po ng aming Para saan? Parish Youth Council. So ngayong linggo po ay nagbebenta po kami ng palaspas po para po sa ng budget para sa mga gawain pang pangkabataan. Oo. Camille, ikaw So, naman. ako naman po, kabilang din po ako sa committee na Social Communications. Isa po ako sa member ni Kuya Rashley, kung saan Ayun, si po Rash kami po ang pala. gumagawa ng mga promotion ng mga activities ng simbahan. Ngayon po, kasalukuyan din po akong assistant coordinator po sa aming chapel, Santo Niño Chapel po, sa 60. Okay. Kayo pala yung mga disipulo ni Father Lito. Ha? Oo. Social Communication. Yung bang nag-train sa inyo? Ha? Nag-attend pa kayo ng mga seminar niya sa ating diocese, no? Sana po. Very good. Mass Media Awards. Maganda mga bihasa kayo, no? Kasi kailangan lalo natin sa panahon ngayon, ang youth, no? Ang involved sa ating mga social communications channels, no? Lalo na para ipahayag yung mabuting balita ng Panginoon. Maganda, no? Palm Sunday ngayon. Alam natin yan ang hudyat. Nasimula na po ang ating Holy Week. No? Ano ba ang, maganda yung tanong sa inyo, no? Ano ba ang kadalasang ginagawa nyo sa inyong buhay, pamilya, parokya, kapag Holy Week? Ikaw muna kami. Kami po, kapag Holy Week po, nagdadaos po kami ng sinasabing Visita Iglesia. Okay. Kung saan po, iba-ibang churches po yung aming pinupuntahan, nagre-reflect po kami. And together with the family rin po yun. Minsan po with friends. Ganun po. Kalimitan, anong araw nyo ginagawa yan? Kasi usually Holy Thursday, pagkatapos ng Evening of the Lord's Supper o anytime, ano ba ang ano? Anytime po. Kung kailan po maging free yung schedules po ng lahat. Yun. So, Opo. hindi naman lock yan, pero minsan may tradition na yung Visita Iglesia, lalo na pagkatapos ng Holy Thursday evening Mass of the Lord's Oo. Supper. Yan. Pero Sa maganda, gabi. meron kang napakahalaga na isang debosyon, no? Kasi hindi lang naman pagbibisita yan dun sa mga simbahan, kundi pagbibisita yan sa Blessed Sacrament, pagbisita natin sa Panginoong Jesucristo. Ano naman yung nagagawa sa iyo personally o kaya as a family? Anong nararamdaman mo nangyayari sa inyo? Kapag po, kagaya po last year, nung nag-visita iglesia po kami, mas lalo pong naging yung bond po ng family namin, kakaiba po kaysa dun sa simpleng pakaraniwang ginagawa ng ibang tao na punta sa beach, punta sa kung saan, mall. Iba pa rin po yung dating sa atin with family kung magbibisita iglesia tayo, yung magsama-sama ang ating pamilya na kilalanin si Kristo. Oo. Alam mo, maganda yung distinguish niya kasi usually, family bonding, pag relaxation, ibang-iba pag family Iba daw bonding yung effect. at prayer. Oo, Diba, iba, no? oo. Kaya may maganda yung tanong na yun, may epekto sa'yo, hindi lang sa sarili mo, kundi
biglang family of faith, di ba? Pamilya kayo na sumasamba, sumasampalataya, nananalangin. Kung pamilya kayo na pinagbubuklod ng Diyos, napapalapit sa Diyos. O ikaw naman, Rosh, ano ba ginagawa mo pag Holy Week? Bishop Papalan po ako kasi po ang aking magulang ay miyembro din po ng simbahan. So, Active, oo. yung Holy Week po talaga, tinutuon ko po ang aking oras special ng simbahan sa lahat ng gawain po. Sa ano? You see to it na present ka parate sa ano? Opo. Wow. Dahil Hindi kayo nagbabakasyon outside. Wala rin kayong beach? Very good, ha? ang bakasyon po namin una sa simbahan. Wow, talagang vacationing with the Lord. Very good, no? So, Kailan pa yan nangyari sa iyo? Since ano pa? Yung matagal na, ganyan? Yung practice nyo? Siya nakayaman ko sabihin, ako po ay miyembro na ng simbahan sa loob ng 20 taon na po. ilan taon ka na ngayon? Ay, magtutuloy na po ako, So, Bishop. simula nung 9 years old ka, active ka na sa church. Opo. Tama, no? Sipin Galing. mo, ha? Oo. Naging sakristang ka, Knights of the Altar. Opo. Sa Krista, naging choir po. Oo. May isip mo bang magpare? Parang malapit na. Baka naman merong girlfriend Oo. o ano, ha? Oo. Single po ako, Father. Single ka. Sa ngayon po, ang hinahanap ko po ay aking sarili at ang Panginoon po. Wow, akin. sana mahanap mo. Ngayon, dun sa years na ikaw ay nagpa-participate parate, meron ka bang mga karanasan na growth or something? Yun po. Masaya po na taon-taon po ay may mga realization po ako sa aking buhay ko. Mas lumalalim po yung realization habang tumatanda, habang tumatagal po sa simbahan. Although marami pa rin pagsubok, pero kasama po sa buhay, kasama po siguro yun sa paghahanda, sa Kwaresma, sa Holy Week po. So kahit ano po pagsubok yung dumadaan, alam ko kung ginagabayan ako ng ating Panginoon po. Kaya po, sa 20 years po, nasa simbahan pa rin po ako, nagsiserve pa rin. Basic question lang ako sa'yo. Kasi sabi mo, tagal mo na nagsiserve 20 years. Siyempre, taon-taon may involvement ka pag Holy Week. Bawat taon ba, hindi ka nagsasawa o kaya may bagong dating sa'yo? Yung Bishop, karanasan. kada taon po, siguro hindi po ako nagsasawa kasi iba-ibang challenge po kada taon eh. Maganda po sa aming parokya po, napaka-active po ng mga kabataan. So, sa dami din po ng kabataan, kailangan po makaisip kami ng mga bagong gagawin para po ma-encourage po namin sila na sumama sa aktibidades ng Parish Youth Council po. Kaya po, kada taon po, challenge po talaga. So, masaya at mahirap pero ayos po. Nararamdaman ko po. Oo. Bishop, Bishop? medyo patapos na tayo ng konti dito sa ating sumisay First na part. yung ating Oo, pero oo. gusto ko lang bigyang pansin na talagang napakagandang maunawaan na yung kanyang ginagawa ay para manghikayat ng kabataan Yes. na mapalapit sa Panginoon. Oo. Kasi pwede tayong manghikayat sa iba't ibang paraan, pero Oo. kabataan, kasi alam natin, maraming kabataan maaaring hindi na binibigyang pansin ng Panginoon. Oo. At outwardly sa iba't ibang lang gawain, pero ito, ang kanyang kanilang ginagawa, para ang kabataan ay mapalalim ang kanilang faith. Tingnan natin kung nakakahikayat ng mga kabataan sa pagbabalik ng ating palatuntunang #blessing.